Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin ay may kumanta. Nako, hala Romualdez gustong tumakas. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga. Simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto mga kababayan, si Romualdez, ayan, humingi ng travel clearance sa Kongreso, si Congressman Romualdez. Ayan. Naglabas ng statement ang kampo ni Congressman Romualdez na humihingi ito ng travel clearance sa Kamara upang makapagpa-check up ng mabuti sa ibang bansa. Aba, magagaya ito kay Saldi ko. Bakit ba sa iba gustong-gusto nyo sa ibang bansa? Di ba? Akala ko ba unahin ang sariling atin? Dapat dito kayo nagpapagamot sa ating bansa, di ba? Paano nyo matutulungan ang ekonomiya ng ating bansa kung di ba? Doon sila magpapagamot. Anyway, sabi pa po dito, humihingi din umano ng pang-unawa ang dating House Speaker or House Leader na ang sa mga mamamayan dahil sa pagliban nito sa trabaho nitong mga nakaraang linggo. Ayan, ba biglang mo nagkasakit ha? Ngunit hindi naman umano pinapabayaan ng kanyang opisina ang kanyang distrito. 14 days ang hinihingi ng kongresista sa Kamara na pahintulot upang makapagpagamot sa abroad. At nangangakong babalik agad sa loob namang ng 14 days. Ayan. Nako po. Iba talaga ang iba talaga pag nasasangkot ka sa mga anomalya. Kasi bigla kayong nagkakasakit eh. Minsan nga advance pa yung sakit ninyo eh. No, gaya po ni Saldi ko. Ibiruin mong magkakasakit sa puso 'yon, Oh. Di ba dapat dinisclose nila sa publiko na may sakit pala siya sa puso, bago itong mga nangyayaring ito. Ito naman si Romualdez mga kababayan, ang problema, papayagan kaya? Ito ay mula po sa MD TV channel sa Facebook mga kababayan, no? Ito magagaling po ito sila mag-research, di ba? Whether or not totoo ito sa hindi mga kababayan, no? For example lang, papayagan kaya ng Kamara na paalisin si Romualdez dahil nga po magpapagaling sa ibang bansa? Aba, ang swerte nyo naman. Magpapagaling lang kayo sa ibang bansa pa. Diba dito na sa Pilipinas, sama-sama na tayo dito. Kayo nga, nag-i-encourage kayo. Dito sa Pilipinas, no, maganda na ang ating mga ospital. Nandyan ang PhilHealth. Yari na. Tapos kayo sa ibang bansa kayo magpapagamot. Anyway, ano po ang inyong masasabi diyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Di ba nung nakaraan si Congressman Marcoleta nagalit po at tinawag na tanga yung isang reporter, no? Dahil parang hindi na umaastang reporter mga kababayan. Investigador na yata yun. Anyway, eto naman mga kababayan, isang Yusek natagpo ang tanga. Sa loob ng Malacanang. Aba, ito pakinggan po natin to. Ito pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Bakit mas alam ni Senator Marcoleta yun naman ang affidavit niya kaysa dun sa gumawa ng affidavit? Tapos? Diba? Sige, mag-isip tayo. Bakit mas alam ni Senator Marcoleta? Isip na namin yun. Ikaw, hindi mo kasi iniisip kung bakit alam ni Marcoleta, no? Ni Senator Marcoleta. Kung bakit alam niya yung sinasabi or sasabihin pa lang ni Sergeant Orly Gutesa.
Hindi mo pala alam yun, Yusek Claire Castro. Buti pa kami, alam namin na yung mga senador may kopya. Nako talaga itong babaeng ito. Yung affidavit or salaysay ng tao, yung taong gumawa, hindi niya alam, binalputol. Palabas ng statement ng Malacanang yan. Hindi niya alam dahil putol. Natagpo ang tanga, Yusek, sa Malacanang, mga kababayan. Di ba? Attorney pa ito. Buti tayo, hindi tayo attorney, mga kababayan, pero alam po natin na alam ng mga senador. Yung affidavit ng ni Sergeant Orly Gutesa. Kasi nga may mga hawak po silang kopya. Ayan tayo eh. Nasaan na para bagang, ang punto yung binanggit ninyo. Sino ang nagsalita sa Malacanang? Baka yung tagapagsalita lang naman. Well, yun na nga po. Sabihin mo sa nagsasalita na yan, mag-aral siyang mabuti. Inubo ako. Ba't napaubo ka? Wala naman ako sinabing masama. Nasabid lang po ako. Basta Tapos, pagdarating niya sa akin, ilang bang kopya ang dala mo? Opo. Meron po ako ritong 5 kopya. Ito pong 4, sabi niya, ay original. Opo. Okay? Asan ka ako yung di original? Ito pong huli. Binigay ko sa kanya yung huli. Yung Xerox copy, kinuha ko yung 4 na original. Bakit mas alam ni Senator Marcoleta yun naman ang affidavit niya kaysa dun sa gumawa ng affidavit? Tanga. Di ba? Ay, nako. Ang raming, nauuso ngayon yan, no? Yung tanga na yan, no? Nauuso. Kahit saan ka mag-scroll ka lang, makakakita ka talaga ng mga tanga. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan, okay? Aba, hindi lang sa palasyo nagkaroon or may nakitang tanga. Meron din pong isang nakitang tanga dito po sa House of Representatives. Ito, Sabi naman po ng isa pang ito, ni Abante, flood control project sa Davao City, nais ipaimbestiga ni Representative Abante. Abante, may gumuho ba? May nag-collapse ba na flood control project sa Davao City? Di ba? Kakaiba ka ha? Kasi paano natin masasabing kakaiba itong si Abante? Kung saan walang anomalya, kung saan walang substandard ng mga project, doon siya mag-iimbestiga. Pero etong ipapakita natin, hindi niya iimbestigahan. Ano po ang sinasabi dito? Itong sabi dito mga kababayan. 47 million flood control project sa Lawaga, Ilocos Norte, collapses. Contractor link to Davao lawmaker, Sandro Marcos office. Ayan mga kababayan. A newly built flood control in structure along teka lang, lakihan na natin. Nahihirapan tayong magbasa. No? Yan. Flood control along Padsan River in Barangay Gabo, Lawaga City, a project worth 47 million 24,704.34 pesos yan funded under the 2024 GAA has collapsed just months after its reported completion. Ayan. Sparking fresh outage over the alleged flood control mafia operating in Congress. Ayan, no? Ano ngayon tawag dito? Huwag na natin tandaan ang pangalan nito ni Abante. Abante, pagpapatuloy mo pa ba yung pag-iimbestiga sa Davao na wala namang nag-collapse? Magpakita ka muna na meron pong nag-collapse. Diba? Or mayroong mga substandard, diba? Huwag mo nang pakialaman kung mga kung mga okay naman, diba? Eto ang pakialaman mo. Pwede bang imbestigahan mo ito? Bilang isa ka namang representative, no? Imbestigahan mo nga itong si Sandro Marcos. Ilocos Norte.
Nag-collapse po yung kanilang flood control project. Paging President Bongbong Marcos Jr. Ano nyo yan? Lugar nyo po yan, di ba? Lugar po ito ni President Bongbong Marcos Jr. Sana naman po ay magawan nyo ng paraan. Ayan, Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ni Senator Amy Marcos. Amy has left the group. So sabi niya, bakit? Ano ba ang laman ng group chat? Ito muna, basahin ko muna yung alitan nila ng patutsada ni Senator Lacson. Unang sabi ni Senator Amy, nalilito kami sa Senado at ang balita di na raw magpapahiring ang Blue Ribbon kundi maglalabas na si Senator Lacson ng partial report, baka may pinag-usapan sa majority caucus. Delikado naman ito. Wala na daw hearing. Totoo ba ito? Ang sagot naman ni Senator Lacson, mag-attend sana siya sa Blue Ribbon Committee hearing para hindi siya malito. At makinig siya sa session hall para hindi siya naguguluhan. Also, magbasa siya ng mga announcements sa all senators chat group para updated siya. Kaya ito, Amy left the group kasi ayaw niya nang makisama sa all senators chat group. Bakit? Ano bang laman ng group chat, ng session, ng hearing? Hindi ba panggigipit lang sa kapwa senador? Samantalang sa Kongreso ay si Saldico lamang. Ito kasi, kung nabantayan nyo, mula nung umupo si Lacson as chairman ng Blue Ribbon, and of course with Toto as Senate President, nag-iba naman ang takbo ng Blue Ribbon Committee hearing. Ang kinakasuhan na, mga senador na. And of course, Saldico kunuhay. Di ba? Pinapasampahan na, may case build-up na si, inuna na nila si Saldico. Kailang, ang amo wala pa. Yung amo ni Saldico. Tapos, sinama na si Senator Jingo Estrada, Senator Villanueva, Senator Chis Escudero. Kita yung top 3 leadership ng nakaraang administrasyon ng Senado. Senate President, Senate Pro Tempore, Majority Floor Leader, pinapakasuhan na. Ito yung sinasabi ni Senator Amy na kapwa senador, ginigipit ninyo. Sa Kongreso, Saldico lang. Wala nang iba. Noon, kapag may sakuna o dilubyo, lahat ng senador sa tulong ng pamumuno nito ay nagkukumahog, manawagan ng pakikisa, nagpapaikot ng ambagan. Ngayon, ito ang inaatupag, siraan, na mas malala pa sa lindol. Grabe. Lindol sa Visayas. Kasi, grabing siraan ng mga senador ngayon. Dalawang senador na sa majority block ang nagreklamo. Una si Senator G.B. Ejercito. Nagsama, in-interview siya ni Katunying. Inamin niya, naglabas sila ng sama ng loob. Kasi nga yung pahayag ni Senator Lacson na almost all senators nag-insert. May budget insertion sa 2025 national budget, umaabot ng 100 billion. Nakakasama yon sa kapwa niya senador dahil hindi pala lahat ng budget insertion masasama.
mayroong magagandang budget insertion. Nakakatulong sa nangangailangan. Ang masamang budget insertion, yung flood control. So, umama ang kapwa niya senador. Si Senator Ejercito, sabi niya, muntik na akong umalis sa majority block. Dahil huwag niyong sirain ang buong institusyon. Sabi niya, sinusunog niyo ang Senado dahil sa inyong mga payag. Sinong nagpayag? Di si Senator Lacson. Si Senator Miguel Zubiri, sabi niya, hindi na ako maligaya sa Senate leadership ngayon. Kakagulo na. Nagbibingi-bingihan. Bulag, pipi, at bingi ang Senado ngayon. At willing ako suportahan kung sino man ang sunod na Senate kandidato ng Senate President. Ako. Ano na ba nangyayari sa Senado ngayon? So, ayan. So yan mga kabayan, kung sa Senado pa nga lang hindi na po nila mapag-isa yung mga senador, paano pa kaya ang sambayanan, di ba? Na marami yan. Yan kayo, ilan lang kayo, hindi pa kayo magkaisa. No? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Comment nyo na lang po. Ayan, don't forget to like the video. Maraming salamat po.